Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Narito po muli ang inyong lingkod, Brother Vincent de la Serna, sa ang Malakas na Sigaw Ministry. Gusto ko pong magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon na siyang magpapatibay at lubusang pagkakilala kay Kristo. At ito po ay isang bagay na magagamit din po natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nakatala sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 4, versikulo 9 at 10. Ganito po ang sabi: ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Mga kapatid, ang dadalhin ko po sa inyo ngayon ay choosing the right friends. Yan, mga kapatid, ang Diyos ay nagbigay po sa atin ng gift of friendship, no? Ngunit ang nais na lamang po, mga kapatid, ay nais niya na tayo ay pumili ng ating mga kaibigan na mabuti. Maging matalino sa pagpili ng mga kaibigan. Bakit? Sapagkat ito po ay napaka-importante at napakahalaga. Ang ating Panginoong Hesus ay pumili ng kanyang mga kaibigan na kung saan maging example natin. Pinili niya ang kanyang mga alagad na maging mga kaibigan. Pinili niya ang kanyang mga kasama na maging kaibigan niya, mga kapatid. Na kung saan ang kanyang mga disipulo, na kung saan ang kanyang pinakamalalapit na mga kaibigan. Yan, ang kanyang mga alagad at ang kanyang mga disipulo. Ang ating Panginoong Hesus ay isang magandang example kung paano siya pumili ng mga kaibigan. Bawat isa po sa atin ay nangangailangan ng kaibigan. Iba sa atin ay humahanap ng kaibigan, yung special na someone who can trust na dapat natin mapagkakatiwalaan. Na siyang nakakaalam ng ating mga problema, ng ating mga kahinaan. Diba? Nakakaalam ng kung paano tayo magmahal at umibig. Alam ng mga kaibigan natin to. At ito yung klase ng kaibigan, mga kapatid, na pwede natin sandalan sa panahon ng ating mga problema at kaibigan na pwede natin pagkatiwalaan. Okay? Pagkatiwalaan sa ating mga sikreto. Okay? Na kung saan sa kabilang banda ay pwede natin silang pagkatiwalaan sa lahat ng bagay. At pwede natin silang lapitan sa panahon na tayo ay mayroong malaking pagsubok at suliranin na nararanasan, mga kapatid. Na hindi po tayo tatraidorin. Na hindi tayo ilalaglag, ika nga. Na kung saan ito ay kaibigan na tunay na kaibigan na dadamayan tayo. Hindi lang sa panahon na tayo ay malakas at magandang pangangatawan. Hindi lang sa panahon ng ating katuwaan at kasiyahan, maging sa panahon din ng mga kalungkutan dapat nandyan. Ang kaibigan na hindi naghahanap ng anumang kapalit. Yan. Ang kaibigan na ang kanyang pakay sa tumulong magmahal bilang isang kaibigan. Ito ang kailangan po nating mga kaibigan. Actually, mga kapatid, ang kaibigan na kailangan natin ay ito yung kaibigan na kasama natin sa panahon na kung saan tayo ay gulong-gulo at punong-puno ng problema. At makakita lamang po tayo niyan kapag hiningi natin yan sa Panginoong Diyos. Ang kaibigan na dadalhin tayo sa harapan ng Diyos. Ang kaibigan na dadalhin tayo sa tama at hindi po doon sa mali. Ito yung tunay na kaibigan, mga kapatid, na kung atin pong titingnan mabuti, itong kaibigan na to ay maging magandang impluwensya sa atin. Itong kaibigan na to na kung saan dadalhin tayo sa isang bagay na kabuti-buti at pagpapala, hindi sa kasamaan. Mga kapatid, sa araw na ito, gusto kong sabihin sa inyo na tayo ay humingi sa Diyos na bigyan niya tayo ng mga kaibigan na dadalhin tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Manalangin tayo at piliin natin ang tamang kaibigan. Magandang araw po sa ating lahat.